Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI, TV Fusion, and Tagalog Stories. Ngayong gabi, ihanda nyo na ang inyong mga sarili dahil isang nakakakilabot na kwentong multo ang ating pagsasaluhan. Isang kwento ng mata, ng mga lihim, at ng babaeng nakadikit sa kisame. Ito ang Pagmulat ng Mata. Kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento. Tagaytay kilala sa malamig na klima, magagandang tanawin, at tahimik na mga gabi. Pero sa isang bahagi ng lungsod, sa gilid ng isang lumang daan malapit sa gubat ng Iruhin, may isang abandonadong bahay na pinamumugaran daw ng hindi matahimik na kaluluwa. Dito nagsimula ang lahat. Ang creepy talaga ng lugar, Joyce. Ba't kailangan pa nating dito mag-shoot ng content? Tanong ni Enzo habang binabaybay nila ang makipot at masukal na daan paakyat sa isang bahay na halos natatakpan na ng mga ligaw na halaman. Perfecto for horror vlog. Lalo na ngayong Burr months. Ang daming nagre-request ng paranormal content. Sagot ni Joyce habang hawak ang kanyang camera. Sa likod niya, tahimik lang si Mika. Hindi siya nagsasalita, pero panay ang lingon sa paligid. Pagkarating sa harap ng bahay, napansin nila ang mga palatandaan ng pagkaabandona, sirang gate, basag na bintana, at punit-punit na kurtina na sumasayaw sa hangin. Teka lang, sure ba tayong walang naninirahan dito? Tanong ni Enzo. Baka squatters to o may namamalaga pa sa lupa. Wala na, kinumpirma ko sa barangay. Abandonado raw since 1998. May kwento pa nga raw eh. Pero sabi ko, mas exciting kung tayo na mismo ang makakadiscover, sagot ni Joyce. Habang pumapasok sila, napansin ni Mika ang mga lumang larawan na nakasabit pa sa hallway. Isa rito ang larawang itim-puti ng isang babae, nakasuot ng puting bestida, nakatitig sa lente na para bang sinusundan ka ng tingin saan ka man tumingin. Sa ikalawang palapag, habang iniinspeksyon ni Joyce ang mga kwarto, napansin niya ang isang pinto na sarado. Wala itong seradura, pero tila ba ayaw bumukas. Baka stuck na sa kalawang. Enzo, tulungan mo nga ako. Hinawi ni Enzo ang pinto gamit ang balikat. At pagbukas nito ay bumulaga sa kanila ang isang silid na walang laman, maliban sa isang lumang kama at isang kisame na may lumang mansa na parang lumalawak. Mika, anong tingin mo? Tanong ni Joyce. Tahimik si Mika. Hawak niya ang maliit na rosaryo sa bulsa at biglang nagsalita. May mata sa kisame. Napatingin si Joyce at Enzo sa kisame. Wala naman silang nakita. Pero bigla, bumigat ang hangin. Parang may paningin na hindi nila makita. Pero ramdam nilang may tumututok sa kanila. Pinagpatuloy nila ang vlog. Sa gabing iyon, nagcamping sila sa loob ng bahay. Nag-set up sila ng sleeping bags at habang nagkukwentuhan, kinukunan ni Joyce ang paligid. Maya-maya, thud. May malakas na tunog mula sa taas. Narinig niyo yon? Bulong ni Enzo. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Si Mika. Dahan-dahang tumayo at sinabing, "Huwag kayong pupumikit." "Ano?" tanong ni Joyce. "At higit sa lahat, huwag na huwag niyong imumulat ang mata kapag naramdaman ninyong may bumubulong sa tainga niyo." Lumamig ang paligid. Tumingin si Joyce kay Enzo. At bago pa man siya makapagsalita, whisp! Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang lieg. Napapikit siya sa takot. Pero sa pagmulat niya ng kanyang mata, may babaeng nakadikit sa kisame. Pabaliktad, walang mata, nakatitig sa kanya. Hindi siya mapasigaw. Hindi siya makagalaw. Nanginginig siya at para bang tumigil ang oras. Sa dilid ng kanyang paningin, nakita niyan si Enzo ay nanlilisik ang mata, tila nawala sa sarili.
at si Mika ay lumuluha habang paulit-ulit na sinasabi, hindi siya umaalis. Kapag nakita ka niya, hindi na siya aalis. Hindi na siya aalis. Sa takot, napaatras si Joyce habang nakatingala sa kisame. Pero hindi gumagalaw ang babaeng nakadikit doon. Nakatitig lang ito, walang mata, pero para bang sinusundan ang bawat galaw niya. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita o guni-guni lang. Naramdaman niya ang malamig na kamay ni Mika na humawak sa kanyang braso. Joyce, huwag kang lalapit sa kisame. Kahit anong mangyari, huwag kang titingin sa kanya ng diretsyo. Pero huli na. Sa isang iglap, lumipat ng pwesto ang babae. Mula sa kisame, bumagsak ito sa sahig ng walang tunog at ngayon ay nakaluhod sa isang sulok ng silid, nakatalikod. Mahaba ang buhok, nangingitim ang balat at tila gumagapang ang anino sa paligid niya. Enzo, tara na, alis na tayo dito. Sigaw ni Joyce, hawak ang kanyang kamera na kumikislap pa rin. Pero hindi gumagalaw si Enzo. Nakatayo lang ito sa gitna ng kwarto, nanlilisik ang mga mata. At tila ba may bumubulong sa kanyang isip. Dahan-dahan itong ngumiti, pero hindi ang ngiting kilala ni Joyce. Iyon ay ngiti ng isang taong hindi na siya. Enzo, nilapitan ni Joyce, nanginginig ang boses. Biglang lumingon si Enzo. Maputla na ang kanyang balat at may guhit ng dugo sa ilalim ng kanyang mga mata. Binuksan mo ang mata mo, nakita ka na niya, sabi ni Enzo sa isang malamig at hindi niya boses. Tumakbo palabas si Joyce. Hinila niya si Mika at bumaba sila ng hagdan. Bawat yapak nila ay parang may kasunod. Parang may bumubulong sa likod nila ng, huwag kayong aalis, nakita ko na kayo. Sa ibaba, nagulat sila nang bumukas ang pintuan at bumungad si Aling Rosa. May hawak itong lampara at itim na tela. Napakatitigas ng ulo ninyong mga bata. Binalaan ko na ang barangay, walang papasok sa bahay na to. Pero kayo, mas pinili niyong alamin. Alam niyo ba kung sino ang nakita ninyo? Hindi makapagsalita si Joyce. Humihingal at nanginginig. Si Mika lang ang tumango. Si Esperanza, ang babaeng isinumpa ng sariling ina, isinapit sa kisame habang buhay pa. Niloko niya raw ang isang albularyo. Ginamit ang agimat para sa masama. Kaya sa kisame siya ibinitin, pabaliktad, habang unti-unting tinanggalan ng mata. Pero, bakit nandito pa siya? Tanong ni Joyce. May panata ang bahay na ito. Tuwing may magmumulat ng mata sa kanyang presensya, hindi siya pwedeng mawala hanggat hindi mo siya tinitigan pabalik. Napalingon si Joyce sa second floor. Nandoon pa rin si Enzo, pero ngayon parang may nakadikit na aninong babae sa kanyang likuran. Enzo, bumaba ka na, sigaw niya. Pero si Enzo, ngumiti lamang muli at sabay sabing, hindi pa ako tapos makipaglaro sa kanya. Tumakbo si Joyce paakyat pero pinigilan siya ni Mika. Joyce, kapag nakita kang mag-isa, ikaw ang susunod. Huwag kang babalik. Pero si Enzo, hindi ko siya pwedeng iwan. Sa saglit na pagangat ng tingin niya sa itaas ng hagdan, muling lumitaw ang babae. Nakatayo ito sa kisame. Ngayon, ang mga mata nito ay hindi na butas, kundi may nakasukbit na pula, parang galing sa ibang muka. Joyce, gusto niya ang mamamata mo. Napaatras si Joyce, ngunit isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa taas. Napayuko si Mika at si Aling Rosa. Si Joyce naman ay tuluyang umiyak. Tumakbo na sila palabas ng bahay. Ngunit bago pa sila makalayo, lumingon si Joyce sa huling pagkakataon. Sa bintana ng ikalawang palapag, nandoon si Enzo. Nakangiti, nakatitig, at sa kisame ng kwarto sa likod niya, nakadikit pa rin ang babae. Joyce, halika na, hindi mo na siya maililigtas. Bulong ni Mika habang hinihila siya palayo sa bakuran ng lumang bahay. Basang-basa na ang damit nila sa hamog ng gabi at nanginginig ang tuhod ni Joyce. Pero nanatili siyang nakatingin sa silweta ni Enzo sa itaas. Parang hindi siya si Enzo. Parang may ibang humalili sa kanya. Hindi siya yon, Mika. Hindi siya yon.
Bilalas ni Joyce, halos pasigaw. Yan ang gusto ng babae sa kisame. Gamitin ang katawan ng buhay para manatili sa mundo. Nagsimula na ang paglilipat. Anong ibig mong sabihin ginagamit niya si Enzo bilang kasangkapan? Tumango si Mika, saka sumulyap kay Aling Rosa na ngayon ay nakaupo sa isang batong lapida malapit sa puno ng balete. May hinuhugot itong lumang kahon mula sa loob ng kanyang basket. May ukit na mga lumang baybayin at isang selyo na parang sinunog gamit ang kandila. Ang kahon ng panunumbalik, ani Aling Rosa. Pero may kabayaran. Kung gusto mong bawiin ang mahal mo mula sa anino, kailangan mong dalhin siya sa lugar kung saan una siyang nakita ng babae. At doon, ilayo ang mata niya sa kanyang mata. Sa kisame? Tanong ni Joyce. Oo, sagot ni Mika. Pero hindi lang basta kisame. Kailangan nating ibalik si Enzo sa loob ng silid. Sa oras ng dilim, sa oras ng gising ng babaeng walang mata. Anong oras yon? 3:00 ng madaling araw. 2 araw ang lumipas. Walang nakabalita kay Enzo. Tumahimik siya, wala sa bahay, wala rin sa mga kaibigan. Hindi na rin siya online. Lahat ng footage mula sa kamera ni Joyce nabura. Ngunit isang gabi, habang mag-isa si Joyce sa bahay, may dumating na sulat. Walang pangalan ng sender, pero ang sulat ay nakasulat sa lumang papel at nakabuo ng isang pangungusap. Imulat mo ang mata mo sa 3 araw. Kumulo ang tiyan ni Joyce. Alam niyang may kinalaman ito sa babae. Alam niyang hindi pa siya tapos. Sa tulong ni Mika at Aling Rosa, naghanda sila. Isang gabi, bago ang 3 araw, bumalik sila sa bahay na iyon. Bitbit nila ang kahon ng panunumbalik, isang kandilang itim, asin at 3 piraso ng basag na salamin mula sa bintana ng lumang silid. Kapag nagsimula na, huwag mong isasara ang mata mo, Joyce. Kailangan mo siyang titigan pabalik. At pagkatapos, ilihis ang paningin ni Enzo gamit ang salamin. Kapag hindi mo nagawa yon bago matapos ang kandila, mawawala ka rin. Babala ni Mika. Tumango si Joyce. Bagamat ang puso niya ay malakas ang kabog, umakyat siya mag-isa sa 2 palapag. Pagbukas niya ng pinto ng silid, parang hindi ito inabando ng bahay. Tarang bumalik ang panahon. Maayos ang kama, puting-puti ang kurtina, may amoy ng kamanyang at kandila. At nandoon si Enzo, nakaupo sa kama, nakangiti. Enzo, Joyce, nandito ka na pala. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka bumabalik? Mas maganda dito, tahimik, hindi masakit, hindi magulo. Sabi niya, mas mapapanatad ako rito. Sino ang siya? Mula sa sulok ng kisame, unti-unting lumitaw ang anino. Gumagapang, umiikot, nakabaliktad. Dumiretso ito sa gitna ng kisame at bumitin pabaliktad, patagilid na parang ahas. At muling nagpakita, ang babaeng walang mata, pero sa pagkakataong ito, may dalang mukha, balat ng ibang mukha, nakasabit sa kamay. Joyce, bulong ng babae, ibalik mo siya o ikaw ang papalit. Enzo, pakinggan mo ko, hindi ang totoo, hindi siya totoo. Lumaban ka. Sigaw ni Joyce habang binuksan ang kahon ni Aling Rosa. Sa loob nito, may salamin na pabilog at may ukit na hugis mata. Joyce, umumiti si Enzo pero dumugo ang kanyang mga mata. Ayaw ko nang bumalik. Mas gusto ko na siyang kasama. Biglang sumara ang pinto. Pumula ang mga ilaw at bumilis ang paggalaw ng babae sa kisame. Sa isang iglap, bumagsak ang babae mula sa taas, ngunit hindi tumama sa lupa. Nakatayo na siya sa harap ni Joyce. Halos idikit ang mukha sa kanya. Naramdaman ni Joyce ang malamig na hininga nito sa kanyang pisngi. Sa kanyang tainga, bumulong ito. Anong itsura ng mukha ko kapag ikaw na ang nagsuot? Sumigaw si Joyce at itinutok ang salamin mula sa kahon sa pagitan nila. Biglang umatras ang babae, sumigaw at nagmistulang abo ang bahagi ng kanyang mukha. Napasigaw rin si Enzo. Hawak ang ulo niya.
at tila may aninong lumalabas sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa tapos. Joyce, ilayo mo ang tingin niya. Sigaw ni Mika mula sa ibaba habang binubuksan ang pinto. Tumakbo si Joyce. Hawak pa rin ang salamin at itinapat ito kay Enzo. Nakitang muli ni Enzo ang sarili, ang totoo niyang sarili, at parang nahimasmasan. Humiyaw siya. Joyce, nasaan ako? Anong nangyayari? Ngunit sa likod nila, bumabangon muli ang babae. Siya ay hindi nawawala. Kapag minulat mo ang mata mo, lagi ka na niyang makikita. At sa likod ni Enzo, bumaluktot ang katawan ng babae. At sa huling pagkakataon, humawak ito sa kisame at bumalik sa porma niyang baliktad. Bumukas ang bintana. Lumabas ang liwanag ng araw. Tumigil ang kandila at pumasok ang liwanag sa mata ni Enzo. Ngunit hindi pa siya bumibitaw. Isang malakas na ihip ng hangin ang sumalubong kay Joyce at Enzo habang nakabukas ang bintana. Hindi pa rin gumagalaw ang babae sa kisame, pero ang aninong dumidikit sa paligid niya ay parang nabubuhay. Kumakapit sa mga dingding, bumabalot sa mga sulok ng silid na para bang may hinahanap. Joyce, usal ni Enzo. Nangangatog ang katawan. Nasa loob ko pa rin siya. Parang hindi siya umaalis. Naririnig ko pa rin ang boses niya. Hinawakan ni Joyce ang mga pisngi ni Enzo. Pinilit niyang ituon ang paningin nito sa kanya. Makinig ka sa akin, Enzo. Hindi kanya pag-aari. Labanan mo siya. Nandito na ako. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa. Joyce, may kailangan kang malaman. Noong unang gabi natin dito, bago tayo pumasok, may narinig akong boses sa bintana. Tinawag ako sa pangalan ko. Akala ko guni-guni lang. Pero nung nakita ko siya sa kisame, parang naalala ko siya. Napakunot ang noo ni Joyce. Anong ibig mong sabihin? Matagal na ako nangarap ng parehong muka. Bago pa man natin mahanap ang bahay na to. Matagal na akong sinusundan ng babaeng yon. At ngayon, parang sinasabi ng isip ko na may bahagi ng pagkatao kong galing sa kanya. Isang matandang boses ang biglang sumingip mula sa pinto. Hindi lahat ng buhay ay ipinanganak. May mga kaluluwang isinumpa na kailanman ay hindi naging ganap na tao. Ikaw, bata, ikaw ay bunga ng takas sa kamatayan. Si Aling Rosa, pawis na pawis, hawak-hawak ang isang puting tela na tila may lamang buto. Lumapit siya sa kanila at ibinuka ang tela. Lumabas mula rito ang isang mumunting bungo ng sanggol na may bitak sa gitna ng noo. Ang bungo ng anak ng engkanto at mortal, isinumpang huwag mamuhay, pero isinilang sa pamamagitan ng ritual. Ipinaglihi ng takot at dugo. Enzo, ikaw ang katawan na matagal nang inihahanda ng babae sa kisame. Anong ibig mo sabihin? Ang katawan mong ito ay hindi para sa'yo. Bawat bangungot mo, bawat pagbulong sa tenga mo, noong bata ka pa, siya yon. Ginamit niya ang takot mo para tumira sa ilalim ng balat mo. Napaatras si Joyce, napatitig kay Enzo. Si Enzo ay biglang nanginig. Sa ilalim ng kanyang mata, may lumabas na manipis na guhit ng dugo. Sa kanyang batok, unti-unting lumilitaw ang marka, bilog na may dalawang mata sa loob, na parang nililok ng apoy. Ayoko! Joyce, tulungan mo ko! Hindi ko siya pinili, hindi ko alam. Umiiyak na sigaw ni Enzo. May isa pa tayong ritual, sabi ni Aling Rosa. Pero kailangan ninyong bumalik sa kisame kung saan siya unang inilambitin, kung saan ibinuhos ang kanyang dugo. Sa taas pa rin ang kwartong ito? Tanong ni Joyce. Hindi, sa ilalim ng lupa, sa pinakailalim ng bahay na to. Ang balon. Biglang lumindol ng bahagya. Ang mga kahoy na tabla sa sahig ay tila nagkakabiyak. Isa sa mga bahagi ng silid ay biglang nag-collapse at lumitaw ang isang malalim na butas. Bilog, madilim at malamig ang simoy. Sa paligid nito, may mga ukit na luma, sinaunang baybayin na parang umaapoy sa dilim.
Tuloy na natin, Joyce, sabi ni Enzo habang nanginginig. Gusto kong matapos na to. Bumaba sila sa loob ng balon, kasunod si Mika at si Aling Rosa. Sa loob ay madilim, amoy lupa at bulok na kahoy. Pero habang lumalalim sila, unti-unting nagkakaroon ng liwanag. Sa pinakailalim ay may kuweba at sa gitna nito isang kisame na gawa sa purong kahoy at alambre. At doon, nakasabit ang patawan, hindi bangkay, kundi isang lumang balat ng babae. Tuyo, nakakulubot, pero buo. Ang katawan ng babae sa kisame, bulong ni Mika. Siya mismo, Joyce. Kailangan mong tapusin ang pagkakabit ng kaluluwa niya sa katawan ko. Basagin mo ang ugnayan. Gamitin mo to. Iniabot ni Enzo ang salamin na may ukit na mata. Habang inilalapit ni Joyce ang salamin sa katawan ni Enzo, biglang bumaliktad ang mundo. Tumigil ang oras, nawala ang liwanag. Nasa gitna na sila ng kawalan. Isa-isang nawala si Mika, si Aling Rosa, maging si Enzo. Tanging boses lang ng babae ang narinig. Imulat mo ang mata mo. Napapikit si Joyce, kinakabahan, nanginginig, nangingilid ang luha. Imulat mo. Pumuka ang kanyang mga mata at nasa harapan na niya ang babae. Wala pa ring mata pero may ngiti na ngayoy umaabot sa tainga. Nangingitim ang balat. Nagsasalita siya gamit ang isipan. Ako si Malaya. Ginapos sa kisame. Isinumpa sa dilim. Ngayoy gusto ko lang makakita. At sa likod niya, si Enzo. Nakaluhod, umiiyak, may kadena sa leeg. Joyce, kung pipiliin mong siya ang makita, ako ang mawawala. Nanatiling nakatitig si Joyce kay Malaya. Ang babaeng isinumpa, ang babaeng walang mata, ngunit nakikita ang lahat. Sa likod niya, si Enzo ay nakaluhod, ang mga kadena sa leeg ay dahan-dahang humihigpit. Bawat segundo ay parang hinihigop ang kanyang hininga. Sa paligid nila, ang dilim ay gumagalaw, umiikot na parang buhay na nilalang, bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Joyce, pabulong ni Enzo, humahagok. Ikaw na lang ang tanging makakagawa nito. Kung pipikit ka, siya ang mananalo. Kung titigan mo siya, baka mawawala ka. Kung hindi ako ang pipikit, sino? Sagot ni Joyce, habang hawak pa rin ang salamin na may ukit ng sinaunang mata. Ang palad niya ay namamawis, ang puso'y bumibilis. Sa isip niya, naglalaro ang tanong, sino ba talaga si Malaya? Biglang nagsalita si Malaya sa isang tinig na sabay sa lahat ng direksyon. Wala akong hininging buhay. Ipinako ako ng sariling ina dahil hindi ako naging tao. Ipinanganak akong may mata ng dilim. Wala akong kasalanan, ngunit pinarusahan. Kung wala kang kasalanan, bakit mo kami dinadamay? Singhal ni Joyce, kasalanan ng mundo ang gumawa ng mga tulad ko. Kaya't karapatan ko lang na makita ang mundong iyon. Kahit sa mata ng iba. Biglang nagliwanag ang paligid. Sa kisame ng kuweba, lumitaw ang isang bilog ng apoy. Sa gitna nito may mata, bukas, pulang-pula. At sa bawat pagtibok ng liwanag, ay lumalalim ang kadena kay Enzo. Joyce, bulong ni Mika mula sa kawalan. Gumamit ka ng paningin, hindi ng mata. Napapikit si Joyce. Hawak niya ang salamin at sa isipan niya'y bumalik ang lahat. Ang unang gabi sa bahay, ang aninong gumagalaw, ang malamig na boses sa tainga, ang kisame, ang babaeng baliktad, ang dugo ang mata ni Enzo. Bigla niyang naramdaman na nasa ibang lugar na siya. Isang lumang silid, amoy ng dugo, isang batang babae na umiiyak habang ibinababa mula sa kisame. Ang isang babaeng matanda, sumisigaw habang itinatali ang bata sa alambre. Ikaw ay anak ng masama, hindi ka dapat isinilang. Nanay, hindi ko naman sinasadya. Isang kutsilyo, isang sigaw,
Isang mata ang gumulong sa sahig. Ikaw ay hindi makakakita habang may natitirang mata sa mundo. Biglang bumalik ang lahat sa dilim. Humahagok si Joyce. Ngayon, alam na niya. Si Malaya ay isinumpa hindi dahil sa ginawa, kundi dahil sa kung sino siya. At pinilit siyang manahimik habang ang kanyang mata ay ipinako sa kisame ng mundo. Kung gusto mong makakita, bulong ni Joyce habang dahan-dahang lumalapit kay Malaya. Hindi mo kailangang kunin ang mata ng iba. Kailangan mo lang ang isang taong handang makita ka. Tumigil ang paligid. Tumigil ang kadena. Tumigil ang sigaw ni Enzo. Si Malaya, huminto rin. Sa unang pagkakataon, umiyak. Mula sa kanyang walang mata, lumabas ang luha, dugo na kulay itim. At sa ilalim ng kanyang punit-punit na mukha, unti-unting sumilip ang itsura niya. Isang batang babae. Wala pang 20 na puno ng takot. Joyce, hindi ko alam kung paano. Ipakita mo sa akin ang mundo mo. Hindi ko pipikit ang mata ko. Inangat ni Joyce ang salamin sa pagitan nila. Sa mismong salamin, ang mukha ni Malaya ay unti-unting bumuo. Hindi bilang halimaw, kundi bilang tao. At sa salamin, nagkatinginan sila, hindi bilang biktima at multo, kundi bilang dalawang kaluluwang sugatan. Biglang umuga ang paligid. Ang mga kadena ay natanggal sa leeg ni Enzo. Ang kisame ay lumiwanag. At sa unang pagkakataon, si Malaya ay dahan-dahang umangat. Hindi sa kisame, kundi sa gitna ng liwanag sa itaas ng kuweba. Nawala ang ipim sa kanyang katawan. Ang anino ay naging alikabok. Joyce, salamat. Sa unang pagkakataon, nakita rin ako. Isang liwanag ang sumabog. At sa pagdilat ni Joyce, nasa lupa na siya. Sa labas na ng bahay, kumikinang pa ang salamin sa kanyang kamay. Pero walang nakikita, kundi ang sarili niya. Joyce, sigaw ni Enzo. Tumakbo ito, niyakap siya. Nakita mo siya. Lahat ng sakit niya, lahat ng galit, lahat ng pagdurusa. Parang ako rin pala. Lumapit si Mika at si Aling Rosa. Tahimik ang paligid. Wala na siya, tanong ni Joyce. Ang katawan, oo, sagot ni Mika. Pero ang alaala, hindi kailanman mawawala. Humarap si Aling Rosa sa silid ng bahay. Maraming mga kaluluwa sa mundong ito na hindi natapos ang istorya. Hindi dahil masama sila, kundi dahil walang nakinig. Ngunit ngayon, isa sa kanila ang napalaya. Ngayon, anong susunod? Napatingin si Joyce sa langit. Ngayon, oras na para magkwento. Hindi para takutin, kundi para ipakita na sa bawat multo, may taong kailangang maintindihan. Ilang linggo matapos ang huling gabi sa bahay sa Tagaytay, muling bumalik si Joyce sa dati nilang recording studio sa Maynila. Kasama niya si Enzo at si Mika, pero kapansin-pansin na mas tahimik na ngayon ang lahat. Hindi na sila kagaya ng dati, mas maraming iniisip, mas mabibigat ang katahimikan, at mas malalim ang mga titig sa bawat sandali. Handa ka na ba? Tanong ni Mika habang inaayos ang mikropono sa harap ni Joyce. Tingin ko, sagot ni Joyce habang hawak-hawak ang lumang salamin na ginamit nila sa ritual. Pero hindi na ito yung tipong horror content na gaya ng dati. Bakit? Tanong ni Enzo mula sa gilid, naglalagay ng soft lights. Ayaw mo na ba mag-vlog? Hindi sa ayaw ko, sagot ni Joyce. Pero ngayon, alam ko nang may mga kwento na hindi dapat basta pinagtatawanan, pinapaikot o ginagawang challenge content. May mga multo na gusto lang talagang marinig. At tayo, sinuwerte lang tayo na tayo ang pinili nilang makakita. Tahimik silang tatlo, hanggang sa tumango si Mika. Okay, Aniya, mag-record na tayo. Pumindot si Enzo sa record button. Pumikit si Joyce saglit. Huminga ng malalim at saka nagsimula. Magandang gabi, mga ka-amazing. Ngayong gabi, hindi ko kayo dadalhin sa isang bahay na may aswang. Hindi ko rin kayo bibigyan ng multong naglalakad sa dilim. Sa halip,
Ikukwento ko ang isang kwento ng mata. Hindi ito kwento ng pananakot lang. Ito'y kwento ng isang babaeng hindi binigyan ng karapatang makakita. Si Malaya, isang kaluluwang isinumpa, ibinitin sa kisame, pinagkaitan ng liwanag. At nung minulat niya ang mata ng iba, hindi dahil gusto niyang manakot, kundi dahil gusto rin niyang marinig. Habang nagsasalita si Joyce, unti-unting nagliwanag ang screen ng laptop na nasa harap nila. Nagsimulang mag-play ang isang video na tila hindi nila sinadyang i-record. Video mula sa loob ng kuweba, mula sa mismong sandaling tumitig si Joyce kay Malaya. "Joyce, anong to?" tanong ni Enzo, lumalapit sa screen. "Wala tayong recording, Nico, di ba? Paano siya?" "Hindi natin to kuha," sagot ni Mika, lumalapit din. Ito'y alaala niya kay Malaya. Sa video, naroon si Joyce at si Enzo. Nakaaligid ang liwanag. Ngunit sa background, isang mahinang tinig ang naririnig. Isang batang tinig, malambot, umaawit. Liwanag sa dilim, matay nakapikit. Gisingin ang puso muling makakita. Biglang nag-flicker ang ilaw sa studio. Napatingin silang tatlo sa paligid. Wala namang ibang tao. Tahimik. "Joyce," bulong ni Enzo, "may anino sa likod mo." Napalingon si Joyce. Mabilis ang tibok ng puso. Ngunit wala roon ang inaasahan nilang anyo. Sa halip, isang batang babae, nakasuot ng lumang damit, may mahaba at malinis na buhok, at may dalang puting bulaklak. "Hindi siya si Malaya," sabi ni Mika. "Hindi nga," sagot ni Joyce. "Isa siyang bata." Ang bata ilumapit kay Joyce, inabot ang bulaklak, saka bulong. "Salamat, nakita ko na rin siya." Pagkabigay niya ng bulaklak, nawala siya sa isang iglap. Isang malamig na ihip ang dumaan sa silid. Tahimik, mahaba, malalim. Nilingon ni Joyce ang salamin. Hindi na ito kasing bigat ng dati. Parang wala ng sumpa, wala ng anino. At sa likod ng salamin, nakita niya ang sariling mga mata. Hindi na takot ang nandoon, kundi pagkaunawa. "Hindi pa to ang huli," sabi ni Joyce sa dalawa. "Alin?" tanong ni Mika. "Ang mga mata ng mga hindi natin nakikita. May iba pa riyan, baka naghihintay lang na makita rin sila." Sa sumunod na linggo, muling bumalik sina Joyce, Enzo at Mika sa Tagaytay. Hindi para muling sumubok ng ritual o harapin ang isa pang nilalang, kundi para ilibing ang kahon ng panunumbalik sa mismong lupa kung saan unang lumitaw ang katawan ni Malaya. Tahimik silang tatlo habang naghukay si Enzo sa paanan ng balete. Maingat niyang inilagay ang kahon sa loob ng hukay, saka tinabunan ng lupa. Sa tabi nito, inilagay ni Joyce ang puting bulaklak na iniabit ng batang multo, ang huling alaala ng kanyang presensya. Naway wala ng ibang kaluluwang igapos sa kisame ng katahimikan. Bulong ni Mika habang nakayuko. Pag-uwi nila ng Maynila, sinimulan na ni Joyce ang editing ng final episode ng kanilang vlog tungkol kay Malaya. Bawat clip, bawat tunog ng iyak, bawat katahimikan sa pagitan ng sigaw ay isinalarawan niya hindi bilang pananakot, kundi bilang paalala na ang mga multo ay hindi laging masama. Minsan sila ang mga biktimang hindi natin kailanman pinakinggan. Habang nagpi-final render, lumapit si Enzo, hawak ang isang sulat. Lumang papel, gaya ng natanggap ni Joyce noon. Ngunit iba na ang laman. "Maraming salamat sa pagpikit at sa pagmulat." Luminga si Joyce sa paligid. Tahimik ang lahat. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may nakikinig. May nakatingin. Hindi na para manakot, kundi para magpasalamat. Kinagabihan, in-upload na nila ang video. Title, "Pagmulat ng Mata." Ang kwento ng babae sa kisame.
Final Episode, Tagaytay Files. Magandang gabi mga ka-amazing. Ako si Joyce at ito na ang huling bahagi ng kwentong matagal-tagal naming itinago. Ito ang buong katotohanan ng pagmulat ng mata. Hindi lahat ng multo ay nagmumula sa kasamaan. Minsan sila ang mga iniwang nakabitin sa dilim at ang tanging kasalanan nila ay ang gustuhin makita ang mundong hindi sila piniling mabuhay. Si Malaya ay hindi halimaw. Isa siyang paalala na sa bawat pagdakait, may sumisigaw na kaluluwa sa kisame ng ating konsensya. Dito nagtatapos ang ating kwento mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama, sa pakikinig, at sa pag-unawa sa likod ng mga anino. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at syempre, mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam!